Bago natin simulan ang part 22, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat at sa mga bagong subscriber, welcome po sa inyong lahat. Meron po akong gustong sabihin sa inyo na maraming salamat po sa inyo. Nang dahil sa inyo mayroon na pong ads ang ating YouTube channel at nagkaroon na rin po ako ng super thanks dyan sa baba halos katabi ng share button at nang dahil dyan nagpapasalamat po ako sa inyo, sana'y pagpalain kayo ng Diyos na may kapal. At syempre hindi mawawala ang ating shoutout, kahit na saan ka man, Luzon or Visayas or Mindanao, welcome sa ating YouTube channel. Shoutout Ryan Orlina. Welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout Haron Arimo. Maraming salamat din idol sa walang sawang pagsuporta sa ating mga manual recap. Shoutout Margel Hilot, welcome po sa ating YouTube channel at sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia, shoutout po sa inyong lahat at sana'y palagi kayong mag-iingat dyan. Shoutout Michael Kane, salamat sa walang sawang pagsuporta idol. Shoutout Christline Resano, welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout User Ryu Pitong Metro. At shoutout sa Family Panginiban Batasdao at ang mga kababayan natin dyan sa Cavite, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout Mark, ito ang solid na subscriber ko simula una hanggang ngayon, nandito pa rin siya, salamat ng marami idol Mark, at sa mga taga-Bataan dyan shoutout mga bossing. Shoutout Lea Masco, maraming salamat po sa suporta idol. Shoutout Idol Carlbert Bueno, welcome po sa ating YouTube channel at sa mga hindi nabati, shoutout po sa inyong lahat at sana'y pagpalain tayo ng Diyos na may kapal, maraming salamat po. Kaya't bumalik na tayo kung saan makikita natin ang tatlong taong nakatayo sa harapan ng dungeon portal, at makikita natin ang isang magandang dalaga na investigador. Pagkatapos ng insidente ng Blood Red Moon, napagkaalaman namin na ang mataas na rangkang na grupo na may ranggong S-rank at sila ay nagtangkang tapusin ito at pasukin ang kalaliman ng dungeon na ito, punang tabi nila ang panganib nito. At natuklasan namin ang 8 bangkay na kinilala na kabilang sa mga miyembro ng Blood Oath, at aming nalaman na ang kanilang pinuno na si Cesar ay naging isang halimaw ng dahil sa dungeon at nang dahil sa kanilang ginawang aksyon ng walang coordination sa gobyerno or kahit sa mga nakakataas. At pahabol pa nito at mayroon kaming karagdagan, natuklasan na ang isang katawan na aming nakita ay aming natutukoy na isa sa pumasok sa nakaraang dungeon na nagkaroon din ng aberya. At makikita na natin ang taong kausap. At sino naman yun, hunter na yun, pagtatakang tanong niya sa investigador. Ang huling taong na interview na inakusahan bilang pagpatay sa kanilang mga kasamahan sa panahon ng paglilinis ng dungeon, at siya ay si Chen Xingdian, pero humahanap pa kami ng mas detalyado at matibay na impormasyon upang mas tumibay ang aming mga katibayan na hawak, kung ganun hindi ko inaasahan na masasangkop ulit ang taong ito sa pagkakataon na ito at alamin niyo pa ang mga pwede pa nating makuha sa loob. At pahabol pa ng investigador, nakita namin ang kanyang labi sa tabi ng matataas na kalidad na item, at tingin namin ang dahil sa pagpapalit ng anyo ni Cesar sa pagiging halimaw at nagkasalubong ang dalawa, kaya't napaslang siya nito. Ayon lang kasi ang nakikita namin sa pagkakataong ito, pero pilit pa namin inaalam ang iba pang maaring mangyari sa loob ng dungeon. Kung ganun, isang factor lang ang nangyari, tama po kasi ayon ang mas mataas na tsansa na nangyari sa loob ng dungeon, at kung mayroon pa po kaming matutuklasan, maaaring magbago pa ang mga statement namin. Okay, naiintindihan ko, pagbutihin niyo pa ang pag-iimbestiga, maraming salamat. At nagsalita na ang taong nakatayo sa kanyang likuran, boss, ang aming plano ay nabigo, patawad po. Kaya't napakayong ang kanyang kamay habang hawak-hawak ang mga impormasyon ni Cesar. At sinabing si Cesar ay isang maliit na walang kwenta na nabigo sa kanyang gawain at siya ay walang kapaki-pakinabang sa atin. Marami pa tayong panahon upang maghanap ng mas higit pa sa kanya. At mapunta tayo sa Shenfang People Hospital at makikita na natin ang kalakihan ng hospital. At makikita na natin ang katahimikan sa pasilyo ng hospital na parang karaniwang araw lang para sa mga normal na tao dahil sa araw-araw nilang pagbisita sa mga mahal nila sa buhay. Ngunit hindi nila alam mayroon palang kakaibang mangyayari sa araw na ito na hindi nila akalain or inaasahan. Kaya't makikita na natin ang isang taong hindi mapakali at iyak ng iyak at napasabi na lang,
Patawarin mo sana ako, wala na akong maaaring pagpilian Ama, at sana'y patawarin niyo po ako sa aking mga gagawin. At makikita na natin na hindi basta-basta ang kanyang mga pinagdaanan ng dahil sa mga bakas na naiwan sa kanyang mga palad, at kanyang sinuri at tinignan ang kanyang nakuwang susi at sinabing, ngunit upang gawin ito muli sa pagkakataong ito, kasabay na nito ang pag-angat ng susi at pagbubukas ng maitim na portal. At makikita na natin ang pangyayari sa gilid ng hospital na hindi biro ang portal na ito nang dahil naglalabas ito ng kanyang mga ugat na kumakalat kahit saan direksyon. At makikita na natin ang pagtakbo ng mga tao upang makaiwas sa mga sanggang kumakalat at mababakas natin ang lakas ng mga ito nang dahil sa mga tinatamaan nito ay bumabaon ng husto, at napapasabi na lang ang ibang tao na ano ang nangyayari. Kaya't makikita na natin ang isang tao na napapatanong kung anong mga uring halimaw ang mga yan. At makikita na natin ang mga tao na nagtataka kung ano ang mga ito na habang hindi nila akalain na nasa panganib na ang kanilang mga buhay. At napapatanong pa ang isa na isa, Bayan Dungeon Gate, bakit nandito sa city at bakit sobrang laki naman yan? At pumunta tayo kung saan mayroon 2 taong magkahawak kamay at sinasabing, humawak ka lang ng mabuti at kahit anong mangyari huwag kang bibitaw aking kapatid at wag kang titingin sa ating likod, na iintindihan mo ba, okay po? Na habang makikita na natin ang malaking mga halimaw na't Ayla gusto silang kainin dalawa. At makikita na natin kung saan nagkadurog-durog ang mga kalsada at mayroong 2 taong hinahabol. Tuloy-tuloy lang aking kapatid, huwag kang bibitaw at huwag kang titingin sa likod natin, makakaligtas din tayo dito. Ngunit malapit na silang abutang 2 ng malaking halimaw. At nang dahil malalaki ang hakbang ng halimaw, naabutan sila at inatake, at nang dahil doon nagkabitaw ang kanilang mga kamay sa pagkakahawak. At makikita na natin ang pinsala ng halimaw na kung sa mga ito tumama, nakakasiguro mapapas lang sila dito. At makikita na natin ang kanyang pagtalsak sa malayo, at nang dahil sa lakas nito hindi niya mag-alaw ang kanyang mga katawan at napasigaw na lang ng huwag po maawa kayo. Na habang nahuli naman ang kanyang kapatid ng halimaw at pila kakainin na ito, napahiyak na ang babae at sinabing, aking kapatid, tulungan mo ako, na habang natatakot at napapaiyak. At nang dahil doon sa pangyayaring yun biglang nagising ang ating bida sa kanyang pagkakatulog at galit na napasigaw ang ating bida ng aking kapatid. Kaya't nabigla ang ating bida nang dahil sa kanyang mga napanaginipan na habang pinagpapawisan at hingal na hingal. Kaya't napahawak na ang ating bida sa kanyang ulo at sinabing, binabangungot na naman ako ngayon, at malaking tanong niya pa sa kanyang isipan kung bakit palagi na lang niya napapanaginipan paulit-ulit ang mga yon. Kaya't tinignan na niya ang kanyang cellphone upang tignan kung anong petsa na ngayon. Oo nga pala, halos makalimutan ko na ang araw na ito, eto nga pala ang pinakamahalagang araw, kaya't kailangan ko nang pumunta sa flower shop ang makabili ng bulaklak para sa kanya. Kaya't makikita na natin siya sa tapat ng flower shop. Kaya't makikita na natin ang isang magandang babae na may hawak-hawak na lalagyan ng mga bulaklak. Nandito ka para bisitahin ang kapatid mo, tama ba ako? Hindi ka pa rin nagbago, Miss Zhang. Alam mo Peren, ang ipinunta ko dito isang tali nga ng mga bulaklak katulad ng lagi kong binibili. At nagkaroon sila ng isang maliit na hindi magandang alaala noon. Ngunit iniisip niya na ang ating bida ay isang mabuting kapatid at hindi lang naman niya pinabayaan ang kanyang kapatid kahit na ganun kahirap ang dinadanas niya. At nung napansin niya ang buhok ng ating bida, nag-aalangan niyang tinanong ang ating bida na, nagpalit ka pala ng bagong hairstyle, hindi na masama ang bago mong buhok. Kaya't nang dahil sa narinig ng ating bida bigla siyang nahiya at sinabing, mayroon kasing nangyari bago ako makarating dito, pabirong sabi ng ating bida. Kaya't nagkwento na ang ating bida sa kanya, habang papunta kasi ako dito may biglang sumulpot na lalaki sa aking harapan at hinayla niya ako papasok sa kanyang barber shop. Kaya't makikita na natin ang pag-uusap nilang dalawa. Aking kaibigan, meron akong bagong teknik na natutunan sa paggugupit at siguradong matutuwa ka sa aking bagong hairstyle. Nag-agawin sa iyo, kaya magpagupit ka na sa akin kaibigan. Sa susunod na lang na pagbalik ko, nagmamadali kasi ako nang dahil hinahabol ko ang oras nang dahil papunta ako kay Binibining Zhang para sa mga bulaklak. Kaibigan, mabilis lang ito kaya wag ka nang mag-alala, akong bahala sa iyo, sagot kita mula ulo hanggang paa, huwag ka lang malikot with flying kiss.
Kaya't makikita na natin ang ating bida na mayroon ng mga hawak na mga bulaklak at isa dito ang kanyang napili para sa kanyang kapatid. Kaya't nagtanong na ang ating bida kay Binibining Zhang, di ba inilalabas mo to sa tapat ng iyong shop upang i-display, hayaan mong tulungan kitang ilabas ang mga ito. Nakakahiya naman sa'yo Yeching, pero maraming salamat. Na habang napapaisip siya na kung siya ang bibigyan ng mga bulaklak na ito, hindi siya magdadalawang isip na tanggapan ito na habang kinikilig habang tinitignan niya ang ating bida. At makikita na natin ang paglabas ng ating bida sa bilihan ng mga bulaklak kasabay si Binibining Zhang. At napatanong si Miss Zhang kung bakit napainto siya sa kanyang paglalakad. Tinitingnan pala ng ating bida kung bakit sa isang direksyon lang pumupunta ang mga pulis. Kaya't napasabi na si Miss Zhang na ano kayang meron sa hospital, bakit napakarami namang mga pumupuntang mga sasakyan ng mga pulis, mayroon kayang nagpapalit ng class doon kaya maraming pulis ang patungo sa hospital, kaya't napapaisip ang ating bida kung ano ang sinasabi ni Miss Zhang. At nang napagtanto niya ang sinabi ni Miss Zhang, bigla siyang napaisip at nag-alala ng dahil nasa hospital din ang kanyang kapatid. Kaya't dali-dali siyang tumalon at buong lakas niyang sinusundan ang isang tiyak na direksyon patungo kung nasan ang hospital. At nang dahil sa abilidad ng isang assassin, madali lang siyang dumadaan sa pagitan ng mga gusali at nang dahil sa kanyang bilis, madali lang niyang nalalagpasan ang mga sasakyan ng mga pulis. At nakapunta siya sa lugar kung saan gustong-gusto niyang marating at bumungad sa kanya ang malaking portal na ito. Ngunit mula sa itaas siya ay nagmasid mula sa itaas at sa sandaling ito ay hindi niya maintindihan kung bakit ang isang dungeon portal ay biglang lumitaw dito sa gitna ng lungsod, kaya siya ay nabigla ng dahil sa kanyang mga nakita. At makikita na natin ang ating bida na pababa mula sa kanyang pagkakatalon at dali-dali siyang patungo sa portal, ngunit dahil sa kanyang pagdating at nang dahil sa kanyang pagkakababa nagkaroon ito ng tunog kaya't napalingon sa kanya ang isang pulis. Ngunit sa mga sandaling ito ay pilit siyang hinihiling ng pulis doon na umatras ng kaunti dahil siya ay isang ordinaryong tao lamang at ang mga ordinaryong tao ay hindi dapat gumagawa ng kahit ano dito. Hiniling niya sa kanya na umalis dito. Ngunit naiintindihan niya ang ilang sandali doon na hindi siya ordinaryong tao dahil may liwanag na nagmula sa ating bida. Tapos hinayaan niya lang itong bayani na dumaan sa kanya, sinusundan niya ito patungo sa portal habang sa likod ay pinapanood niya ang ating bida na unti-unting pumapasok doon sa portal na habang pinagpapawisan. Ngunit may isa pang opisyal na lumilitaw sa likod ng nagbabantayan at pag-alit niyang pag-utos sa kanyang kasamahang gwardya, bakit hinayaan mo siyang nakapasok? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng kanyang ginagawa nang dahil maari siyang mapahamak sa loob nito, kaya't hinihiling niyang hilahin ang ating bida palayo sa entrance ng dungeon upang hindi siya mapahamak. Ngunit hiniling niya na huwag mag-alala dito sa isang lalaki na pumasok at hayaan lamang natin siya. Mayroon akong napansin sa kanya na naiiba siya sa mga taong nakita nila na pumasok sa loob, kaya hindi magandang ideya na guluhin nating sa bagkus, hayaan natin siya. Napasabi na lang ang isang bantay na sige, ayos lang kung totoo ang iyong sinabi. Kaya't makikita na natin ang ating bida na naghahanda ng pumasok sa dungeon portal, at sinabing ayos lang ang aking kapatid at hintayin mo akong makarating sa iyo aking kapatid, hindi kita pababayaan na maulit muli ang nakaraan. At napasabi siya na dito sa pagkakataong ito hindi na ako magkakamali, kaya't kailangan ko na siyang mahanap sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. At nagulat ang ating bida nang dahil sa kanyang nakikita, pagkatapos ay ang ating bayani ay nakapasok sa bagong dimensyon na iyon, at sa pagpasok niya sa dimensyon na ito ay napagtanto niya na ang dungeon na ito ay natapos na niya sakupin ng buong hospital na ito. At pagtataka niya nang dahil sa binago ang maliit na hospital sa isang napakalaking dungeon. Ngunit ngayon ay tumitingin sa ating bida, nakakakita ng mga bitek sa sahig na ang ibig sabihin ay may isang uri ng pangkat ng mga tao ang nakarating na dito, at nauna na siyang nakapasok sa lugar na ito. Ngunit mayroon siyang napansin sa sahig ay may napakamahal na bote ng gayuma na ang ibig sabihin nito ay hindi isang mahina na grupo ang unang pumasok dito sa loob ng dungeon. Ngunit napaisip siya na ang isang napakamahal na gayuma na ito ay ginamit lang ng isang gamitan, kaya't nakakasiguro ako na siya ay isang napakayaman na tao para gamitin ito sa sitwasyon na ito.
Ngunit sa huli ay pinulot niya ang bote na nasa sahig at gamit ang isa niyang kamay at upang masuri ito, at dahan-dahan umangat ito sa kamay ng ating bida, at ang dating anyo nito ay bumalik ito sa anyo na may mahiwagang epekto sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumabas ang sistema na nagkomento na ang mahika ng Geuma ay bumalik sa dati at nagbigay sa kanya ng 85% na nagbalik ng kanyang MP na nagbibigay din ng pagbawi ng kanyang HP, na habang napapatingin na lang siya sa hawak niyang lalagyan dahil hindi basta-basta ang epekto nito dahil ito ay isang magandang support item na maaaring magamit sa delikadong sitwasyon. Kaya siya ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin dahil sa pagtingin niya sa unahan siya ay nagtataka sa paghahanap ng magandang direksyon at nang dahil sa lugar na ito. At nang dahil sa laki ng dungeon nalilito siya nang dahil sa sobrang laking abyss ng dungeon kaya't nalilito siya kung saan ang mabilis na daan patungo sa mga ito. Ngunit upang mas mapadali ng ating bida ang kanyang paghahanap, ginamit niya ang kanyang abilidad upang suriin ang mga ito gamit ang kanyang mga mata. Ang sistema ay nagbibigay ng ilang mga tips sa ating bida. Siya ay nagtatapos sa uri ng paghahanap ng palatandaan, ngunit ang palatandaan ito ay humahantong lamang sa isang tiyak na maling lugar ngunit tama kung siya ay pumasok sa isang ganap na kabilang lugar ay walang daan pabalik dito. Kaya't sa huli ay napansin niya ang ilang mga marka sa sahig. Ang mga markang ito ay tiyak na mula sa mga naunang pumasok na mga hunter dito kaya't nangangahulugan na sila ay pumasok doon kaya ang ating bida ay dapat nakabaliktaran ang kanyang direksyon na pinto upang mahanap ang ilang pang mga tao na nakulong sa loob ng dungeon na ito. At pagkatapos ay binuksan ang isang daanan at pumasok siya ngunit pagpasok niya hindi siya sigurado kung gaano siya katagal na maghahanap ng ilang nga bagay na hinahanap niya dito sa loob, ngunit napaisip ang ating bida na kung siya ay maghahanap ng mga tao siya ay magtatagal sa pag-explore lang ng dungeon na ito at ang mga kuweba na ito at ang mga hindi kilalang lugar ay dapat kong iwasan upang mas mapadali ko ang aking gagawin dito. Hello mga idol, mayroon po akong gustong gawin para sa mga solid kong supporter, para sa mga wala pang trabaho at gustong nyong kumita kahit papaano maaari ko kayong tulungan gaya ng paggawa nyo ng sariling nyong video tulad ng atin ngunit sanay hindi pa ito na-recap ng iba. At huwag kayong mag-alala kung pangit man ang kakalabasan ng ginawa ninyong video dahil tutulungan ko kayong ayusin ito bago ay upload sa ating YouTube channel kahit walang picture basta maayos ang kwento ng video nyo at huwag kayong mag-alala dahil lahat ng magiging update sa ginawa nyong video ay ipapakita ko kung magkano na ang inyong kinita. Mag-comment lang kayo sa ating video at mamimili ako sa mga nagko-comment. At kung hindi nyo naman nagustuhan ang aking alok at inyong masamain ang aking gustong plano para sa mga wala pang trabaho pasensya na po kayo ginawa ko lang ito upang maging masaya din ang mga tulad kong nangarap din na kumita sa malinis na paraan. Maraming salamat po. God bless you all guys. Shoutout daw sa mga Triskelion sa lahat ng panig ng mundo. Capital S daw po sa inyong lahat.